sa fingerlings, sa grow out, tapos dito sa processing. Masasabi ko maganda po talaga kita. Gaano kaganda, sir? Gaano kaganda ang magandang kita? Masasabi ko kaya nang bumuhay ng pamilya. Yan. Pero kaya nang bawiin yung nawala sa abroad, sir? Pwede na. Talagang pwede na. Okay. Pwede Good. na. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works. As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Magkita-kita po tayo ulit sa Agribusiness Connect. Year 3 na po tayo sa August 8, 2026 at Elements at Sentries. Mag-register na po kayo. I-rate mo na, sir. Masarap siya. Malasa, sir. Nalasan niyo ito, sir? Nalalasahan ko yung fish, pero parang tusino. Parang to, sir. Sabi nga, sir, marami kaming napakain na. Nasabi nila hindi sila kumakain ng hito. Ngayon, magdadala po kami Shanghai. Lalo po yung Shanghai kasi hindi po siya malasahan. Sabihin po nila di sila kumakain. Then sabihin po namin after nila kumain, nahito yung kinain nila. Noon po, mag-start na po silang kumain. Pero yung mga ganong product lang din po sa natikman nila. Hindi pa kasi ilalabas sa market, ma'am. Kumbaga, dito pa lang po sa amin. So wala ang lahat ng production niyo ubos? Opo. Wala kayong problema sa production? Yes po. Ano, sir, kasi, ang ginagawa din namin, sir, though ang shelf life ni longganisa ay 1 month. Ang ginagawa namin, sir, pre-order. Oo. Pero nag-i-stock din kami nung dito kasi syempre yung sa mga neighbor, friends, ganyan natin. Kaya kapag may nag-order na po, na yung madami, nag-order na po yung ating mga resellers ng madami, gagawa kami, sir. Then, sasobrahan namin siya. Tapos yung may iwan, yun yung dinidistribute namin dito ng banda. Yung i-retail niyo? Opo. Actually, meron po mga tindahan, sir, na consignment. Sa isang tindahan, naglalagay kami 10. Then after 1 week, re-remit nila. Yung Nauubos naman nila? Yes. Weekly yun, sir, consistent. Yun din yung naging proposal ko talaga, sir, sa young farmers na, kaya ko pong mag-ano ng weekly. 50 kilos, sir, ang inaano namin weekly. Pero this last week, ay halos 100 kilos po. Kasi may dumagdag pong yung reseller nga po natin from Bacnotan, ay Balawan po. Tapos, kaya 100 kilos po yung dinispose namin last week. Nasa ano po yun? 400 packs. Malakas din yung market niya na nag-iihaw, gano'n? Sir, mas more on sa amin, sir, may isang tao lang kaming kausap. Sila na bahala. Siya na bahala? Yes po. Parang sa San Fabian, sir, may isa kaming tao kausap. Weekly, kumukuha siya ng 50, siya na bahala. Siya na bahala. Maganda rin yan. Kaya, Ano rin yun, sir? Yun yung mga client din namin na nag-seminar. na nag-grow din po. Nag-aalala Tapos nag-grow din po sila mismo. Opo. Kaya minsan, sir, ang tawag dito, yung mga, mostly sa mga tinutulungan lang namin mag-dispose, yung mga bago. Pero yung mga dati na po, na producer, sila na mismo, sir, kasi may sarili na silang market. Oo. Fingerlings Doon pa lang na sa po, kanila, ano. sir, pag napalaki nila yung grow out nila, doon lang sa kanila, sir, ubus na. Kaya minsan ako na nga lang, sir, naghahanap eh. Sir, may ano ka ba? May harvest ka ba ngayon? Kasi kailangan ko po ng mga dugong. Puntahan po natin Sige po, tara po. yung Dito try po lang natin. Yung doon po kasi maputik, banda yung may dalawang karga. So dati, taniman din to ng Opo, palay ito at po. mais. Yes po. Dito po nagkakamatis po kami sa unahan, then the rest po, palay mais po siya. Ito po, pag ganitong piniprepare na po nila, palay na po ulit kasi tag-ulan. Opo. Yung tilapia po dito po ibababa sa Dito, opo, kaya wala po siyang tubig. Kasi ang ginagawa po namin diyan, hito po kasi yung nauna. Ngayon po kailangan po siyang tuyuin. Kasi pag hindi okay. po tinuyo, possible po may maiwang kahit isa po na hito. Kakainin niya yung Ubusin ano. niya po yung mga tilapia. Opo. Ito po yung pinakamaliit so far, nasa 200 square meter po. 10 by 20 meters po. Tapos nung nakaraan po kasi ng September, lumubog po ito eh.
Itong lato. Yes po. Kaya September? Anong bagyong malakas? yung sunod-sunod po, 7 po yung nabagyo. Yung last year lang po. Lumubog po ito. Kaya nag-alis din po kami ng mga isda. Nag-ahon po talaga kami sa concrete. Yun po yung purpose ng concrete namin. Kaya ano Oo. po. Anong age nitong isda rito? Ano po, malaki lang po ng onti sa 6 to 7 eh. Mga 8 po, 8, 9. Magto 2 months po. 2 months. Malaki na rin. Po, malaki na rin po. Ito po ang mahirap hanapin kung nasa ang lupalop po sila. Ang mga hito po kasi hindi po sila nag-stay sa isang gilid. Isang lugar. Opo. Tapos meron po yung magkakakumpul, kung sino po yung magtutropa. Sila lang po yung nandun sa side na yon, ganun po siya. Parang territorial Yes sila. po, territorial din po. Ayaw nila kumitaw. Nasa kabila siguro. Tapos ano po kasi, ang nagpakain po kasi kanina. Pag yung feeding time po kasi nila lumagpas, ganyan po, medyo mahirap po sila hagilapin. Maganda yung ginagawa nyo. Mag-fingerlings kayo, benta, tapos yung grower, ibabalik, buyback ninyo. Maganda. Tapos kukuha sila ulit ng fingerlings. Oo. Kaya parang nagiging nangyari sir, grower namin sila, grower producer namin sila. Yes. Galing. Actually sir, meron kami So, ilan ang napaprocess yung hito on a monthly basis? pag isang product pa lang sir, sa longganisa pa lang, kaya niyang 200 kilos in a month. 200 kilos. in a Nasa month. 800 packs. Yes po. From ano yun sir, since 2024, nung nagka-award po ako ng sa longganisa. Malaki kita mo pag na-process. Ano sir, parang 30%. Add-on doon sa Markup, yes. markup. 30% po yung namang markup. Nice. Tapos ano sir, pero... Saka hindi na masisira. Yes po. Ang tagal ng shelf life niya, sir. Na-try ko yun, sir. 1 month in-stock sa freezer, sir, Pero pag sa chiller, maano siya ng 2 weeks. Pag spoil 2 weeks. siya. Po. Kasi Freezer fish. talaga dapat. Kaya dapat, sir, kapag, fin-freezer. And then, ang ano niya, sir, kapag nabuksan na si vacuum, within a week, Kailangan mo na yes, ano. ma-consume. Maraming tapon pag nag-debone. Ay, hindi, sir. For example po, pag nag-debone kami, si ulo, meron pa yung sa may pisngi niya na part. So, laman pa yon. Kinukuha namin yun, sir. Tapos, niluluto namin siya as yung mga order na delicacies. Mahito steak, ganyan. Kasi mataba yung part na yun, sir, eh. Tapos, yung ulo, sir, actually, before, pinapowderize namin siya. Para? Binibilad. Tapos, ginagawang seasoning. Seasoning. Yes po. Kasi malasa yung ulo na part, sir. And then, yung skin niya, sir, chinichicharon namin. Masarap na. Chinichicharon namin siya, sir. Tapos, yung tinik lang, sir, ang pinakatapon niya. Tapon. Yung sa bandang gitna. Pero hindi siya totally tapon, sir. Bakit kanyo? Kasi pinapakain namin sa hito. Pabalik. Ngayon, kukutukutuhan pa nila yung laman na naiwan doon. Then, maiwan lang talaga yung, as in, malinis na tinik, sir. Tinik lang. Then, kapag nag-drain kami, sir, yun yung inaalis namin. Oh. Kaya, so far, pag sa sir, ang waste niya siguro parang 10% lang, ganun lang. Ang laki ng bahay niyo. Nako po, katas po ng Korea to. Since 2015. Since 2015 pa po, kaya medyo marami na pong kailangan ayusin. So, ito po yung hito na curry. Ito naman, Chop suey po. na hito rin. Ay, hindi po. Chop suey lang. Apa. Ito yung longganisang hito. Yes po. Tapos ito, Curry din po. curry na hito. Vlogger na vlogger Hello po. Hello. Sir. Hello po. Bata Buddy. pa kayo, sir. Nice to meet you, sir. Yes, sir. I am one of your fan. Oy. Sobrang sulit po ng aming panonood lagi sa inyong mga content po. Okay. Kumusta naman po? Ayos naman, sir. Thank you. Parang ninenervous siya pagka ako interview na. Hindi nga ako nag-i-interview, nakipagkwentuhan lang ako. Kaya nga, ang ganda nga po ng mga kanya content nyo doon. Parang nakikipagkwentuhan lang kayo doon sa mga... Yun talaga yung format ko. Kaya nga. Tsaka, natural na natural. Parang ganun lang din po sa amin. Simple lang na pagtuturo, kwentuhan. At least hindi na yung... Nagtuturo din po kasi kami dito. Kaya lang, sabi ko nga, kung hindi kasi sila mag-i-start na mag-aral kahit kaunti, at papasok sila sa ganitong negosyo, mag-fail. Introduce ka muna, sir. Okay? Magandang buhay pa mga ka-fish pan. Yan. Yan. Ako po ay si Mark Anthony Reyes.
ang creator po ng Marka Fish Pan YouTube channel at saka ng aming Facebook page. At maraming pong salamat at nakapasyal kayo dito, Sir Buddy. At it's our pleasure. Sabi nga natin ay isang napakalaking biyaya ito para sa amin dahil isang sikat na sikat. Ayan, isang sikat na sikat at napakaraming followers po ang ating bisita ngayon. Akala nyo lang. Yan po. Bali, ako po ay taga Nueva Ecija. Yan. Sa mga taga Cabanatuan po, hello. Sa mga kabayan ko dyan sa Nueva Ecija. Yun nga lang, dito na po kami nakatira ngayon sa Pangasinan. At content creator din, si Sir. Okay, Sir Mark, paano mo na naisipan yung mag-content creator? Ayan ang magandang tanong. Kasi po, almost 8 years po ako sa South Korea. Okay. Isa rin po akong isang OFW. Mm. Mahirap maging OFW talaga. Kasi sa ayaw at sa gusto natin talagang uuwi pa rin tayo. Okay. Naabutan na po kasi ako ng overage doon. Hindi na ako po pwede mag-renew. Ganon. Kaya gustuhin ko man bumalik, gustuhin Hindi ko man na. magtrabaho, hindi na po pwede. Ano bang trabaho mo sa Korea? Bali, kuwan po kami doon. Operator kami ng mga machine, minsan mga forklift, mga... Marami kasi kami mga gamit doon eh. Pero ang isa sa pinaka nagtagal talaga ako doon sa textile. Ang maganda lang po doon, syempre maganda ang sahod. Kaya lang, ang payo ko sa ibang OFW na kasama natin sa South Korea, sa iba pang bansa, maging maingat talaga tayo sa pera. Okay. Kasi, pag uwi natin, madaling ubusin yung pera. Mabilis na. Kailangan Lalo natin na kung mag- walang source dito. Naku po, Madidrain pag ka wala agad. kang source dito ng income, ubos ang pera mo kahit milyon. Kaya nung nangyari po sa amin, balitaan ko na rin po kayo kung ano nangyari sa amin, ano po. Bali 2019, umuwi ako, fresh na fresh. 2019, okay. Wala pang pandemic, medyo paldo pa tayo, may pera. Ang negosyo po kasi namin ni misis ko talaga, Yung baboy. baboyan. Tapos meron kaming lupa. Nagsasaka din yung misis ko. Sinusuportahan ko siya habang nasa South Korea ako. Yun nga lang, nung natapos na yung kontrata natin doon, talagang kailangan ko na rin umuwi. Ayoko naman mag-TNT. Siyempre, illegal yun. Ayoko din ng ganun. Kasi lahat ng magiging benepisyo mo pag uwi mo, hindi mo na po makukuha eh. Pag nag-TNT ka, Pag nag-TNT ka. wala kang may uuwi. Meron din, kaya lang, hindi ko alam kung ano magiging proseso nila. Pero marami pa rin tayong mga kasama talaga na kapit pa rin sa patalim. Sabi nga natin kasi medyo Parang walang choice. mahirap kasi ang buhay. Yeah. Ngayon, noong pong 2019, marami tayong pinasok po ng negosyo. Bukod sa nagbababoy kami, naggawan din po kami ng tindahan ng bigas. Mahirap din kasi mas marami yung nauutang kaysa sa bumabalik. Tapos, nag-stop kami doon. Nagbiyahe po kami ng gulay. Medyo mahirap Nagbiyahe din ka? kasi. Opo, nagbibiyahe kami. Papuntang Alaminos, hanggang Bulinaw. Namamakyaw kami ng prutas dito, ng gulay dito. Villasis. Villasis, Ordaneta, dadali namin doon. Ako naman ang sumuko kasi mag-isa ko lang po eh. Mapagod. Ano? Dalawa lang kami ni misis ko, tsaka isang kasama lang namin, ang kasama namin bumibiyahe. Napapagod ako sa kada drive masyado. Parang hindi ko yata kakulit niya. Hanggang sa naisipan ko po na, sabi ko kay misis ko, Mi, ano kaya ako kung mag-Macau tayo? Macau. Kasi parang hinahanap ko pa Nag-Macau rin. ka? Nag-ano ka ulit? Nagpunta pa kami Nag-OFW ng- ka na naman? Anong totoo po niya, nag-tour lang po kami ni misis ko. Okay. Meron tayong mga kaibigan doon sa Macau. Bali sila muna yung kumukuha sa atin doon. Meron kaming inupahan na matutuluyan. Hanggang sa nakahanap na rin kami ng trabaho, yun nga lang, nagkasakit yung biyanan ko. Kailangan naming mamili. Okay. Yung inire-refer na trabaho sa amin, dalawa pa kami ni misis ko. Ang usapan kasi namin, kung sino ang mauunang makakahanap ng trabaho, uuwi yung isa. Okay. Kasi walang maiiwan kila Jersey dito. Walang maiiwan sa biyanan ko. Nagkataon naman na dalawa kaming natanggap. Natanggap. Pero Sino umuwi? nga po ito masakit. Oh. Ako matos yung biyanan ko. So, parehas kayo umuwi na? Iniyakan ako ni misis ko, sabi niya, gusto niya makita yung mama niya. Siyempre, masakit sa akin yun dahil siyempre siya ang panganay, hindi naman ako po pwedeng hihindi. Sabi ko, sige, umuwi na lang tayo. Ang good news lang po doon, nung umuwi kami, umabot din naman ng 2 days si mama nung nakasama namin siya.
ang ginawa po namin talagang habang nasa bahay, nag-research ako, nagtingin-tingin din sa YouTube. Yun nga lang, hindi lahat ng nasa YouTube totoo. Exactly. Hindi nila ibibigay yung tamang formula o tamang technique. Siyempre, masasabi natin kasi na parang trade secret na rin nila yun. Kaya ang ginawa po namin, nalaman namin na yung uncle ng misis ko ay 20 years na pala siya naghihito. Hatchery talaga siya. Talagang niligawan namin siya. During pandemic, talagang kahit, hindi, meron naman kasi kaming, meron naman kaming mayor's permit nun. Nung nagkanahan, nung nag-progress na kami, kumuha na rin kasi ako ng mayor's permit. Nung panahon na yon, medyo wala pa talagang alam. Niligawan talaga namin yung uncle niya. Niriregaluhan namin ng, alam mo na. Tapos, nagbayad pa kami para lang turuan niya talaga kami. Sa awa naman ng Diyos, pumayag naman siya na i-video namin. Nire-review ko siya. Hanggang sa tinitingnan ko din kung paano yung proseso ng pag-aalaga po niya. Nakita ko na pag inaral mo pala siya, madali lang pala siya. Doon Yan na na yan. pumasok sa isip ko na don't stop learning. Huwag kang ihinto kung ano lang yung nalalaman mo. Kailangan i-improve mo pa siya. Hanggang sa nakilala na tayo. Kasi po nung panahon na yon, pa-picture-picture lang ako, pa-video-video lang. Hindi ko naman ine-expect na maraming manunood kasi nga pandemic siya. Hindi ko naman ine-expect na mag-boom din yung YouTube channel namin nung panahon na yun. Kaya, during pandemic, kami lang po yung halos lagi may mga bisita. Nagtataka naman ako, paano nakakalusot itong mga to? Samantalang pandemic, 2021, pandemic pa. Pero, maniwala po kayo sa hindi, halos araw-araw. Ang dami pumupunta rito, sinisilip yung mga concrete. Hanggang sabi ko nga, kailangan pa natin anak na mag-upgrade pa. Hindi tayo po pwede na dito ka lang. So yung mahabang kwento ng sunod-sunod na failure, kumusta? Success na, sir? Masasabi nating successful na po ngayon, yun nga lang, meron talaga tayong hindi inaasahan ng mga pangyayari. Tulad nung nakaraan na 2024, natatandaan ko siya. 2 concrete tank po namin, almost 8,000 pieces yun na grow out na. Pang tinapa na po namin siya. Nasa hospital kasi kami noon, nasa yung apo ko. Biglang umulan po ng napakalakas, 50 degree. Okay. Nung panahon po na yun, April 2020. Sobrang init, tapos biglang umulan. Bigla pong umulan. So nagbago bigla rin yung tubig. Bigla yung nag-water, yung water temperature natin, na water shock siguro yung mga isda natin. Tapos wala yung mga anak ko, nasa school, nasa ospital pa kami. Hindi kami nakapagpa-overflow. Kinabukasan ng pag-uwi namin, Patay na lahat. 2 tangke po yun. Nandun sa picture, nandun sa amin. Kaya sabi ko, ang sakit naman. Ang tagal natin inalagaan, tapos ititinapa na namin, bigla pa siyang For harvest na. namatay pa siya. Sabi ko, yung mga natutunan natin na mga lesson na sa atin. Okay. Kaya dapat, tingnan natin kung ano yung mga mas magaganda pa natin pwedeng gawin. Ito na nga po, sa seminar training namin sa Department of Agriculture, sa DTI, salamat po sa mga LGUs. Nagkaroon tayo ng kaalaman about sa climate change, resilient adaptancy technology. Ito yon. Ito na po yun. Okay. Bakit? Sa traditional po, sa lupa, lalo na ngayong panahon na to, nakita niyo po walang karga kasi ang bilis matuyo ng tubig. Yeah. Araw-araw po nagpapatubig kami. Nasunog na yung solar water pump doon. Sumuko na siya. Kaya lipat muna kami lahat dito. Pagka naman tag-ulan, baha. Kaya sabi ko, lipat muna tayo dito sa concrete. Ang maganda po kasi sa concrete, umulan, umaraw, bumagyo, steady lang siya. Hindi ka mamumroblema sa patubig. Basta may tubig lang dito sa deep well namin. Hindi siya mahirap i-maintain, hindi siya mahirap alagaan, hindi siya mahirap kahit mag-isa ka lang, kahit 2 lang kayo, kayang-kaya po siya. Saka tinan niyo po, matutuyo ba yan, sir? Hindi naman matutuyo yun kahit mag-50 degree ngayon. Ang maganda pa dito, alam mo po yung bilang ng isda mo. Alam mo. Yeah. Alam mo din, kalkulado mo na siya kung ilan yung kaya mong harvestin. Yeah. Ito lang po ang natutunan namin din sa mga napag-aaralan natin na pati po yung biofloc, yung RAS system. Ang isa po ngayon sa ipupush namin about yung giant ulang po na fresh water. Yan. Meron na po akong kaibigan na magtuturo din sa akin na lalagyan ko na lang po ito Si ng Doc filtration. Wesley.
Si Doc Wesley, yan. Hello, Sir Doc Wesley, yan. Si Doc, kilala din po natin si Doc. Bali, nakaka-chat din po natin. Pati yung misis niya, nakakasama po natin. Sana nga, sabi ko nga, ang hito, maganda. Maganda rin ang kita. Pero pag nagpasok tayo ng mas high value na, Yes, high value talaga Oo. yung ulang eh. grabe, ang ganda po ng presyo ng per kilo nun. Sabi ko, kung yung panahon ng pag-aalaga natin ng hito, Sila same nag-uulang, sila Doktora Joy Rayo Totar. Oo, narinig ko na siya. Vilesis. Narinig ko na siya. Ang ganda din ng mga tangke nun. Yan po. Kaya sabi ko, why not? Bakit hindi tayo mag-upgrade pa ng iba? So, kumusta na ang negosyo sa ngayon? Sa kasalukuyan po, marami na po tayong mga bagong product ngayon. Bukod dun sa mga debone, yung mga boneless natin na hito, crispy fry, adobo, marami pa pong iba. Lalo na po yung hito curry, Curry, masarap. apa, Natikmak ko. tsaka yung special hito longganisa namin yun. Masasabi ko na lahat ng nakikita natin ngayon sa labas about sa hito processing, maaaring nakita na po nila sa amin. Kasi kami po ang nag-umpisa about dun sa hito processing. Yan. Galing. Sana nga po magtuloy-tuloy pa. Basta tuloy-tuloy ang Ang masasabi ko po, pagsisikap. huwag kang susuko. Huwag susuko. Once na ikaw ay bumitaw, Tapos na. biruin niyo po, 2020, magsi 6 years na po kami. Hihinto ka dahil lang sa namatayan ka ng isda, nalugi ka, nakawala isda. Napakahirap nun kasi ang tagal mong in-establish yung network mo, yung mga mapagbebentahan mo, yung mga client mo, tapos bigla kang mag-i-stop. Parang unfair. Sabi nga nung mga anak ko, Daddy, wag. Kasi pinagkunan natin yan, family business na natin yan. Wag tayong tusuko. Di baling, sa totoo lang po, dumadaan din tayo sa mga problema. Siyempre, nalulugi din tayo minsan. Pero sabi nga ng mga anak ko, tsaka ng misis ko, wag tayong susuko. Kasi pag sumuko na tayo, wala na talaga. All in all, ilang kilos of hito on a monthly basis ang pinaprocess ninyo? Nung nagpunta po yung DOS dito, tsaka yung galing sa FDA, hindi po siya po pwedeng itabi sa fish pan. Dahil? Pagkain po siya. Medyo maselan yung food process, nakatabi ang mga ganito. Kasi, syempre po, yung amin nito, yung mga disposal ng tubig nito, medyo mas mahirap siyang i-comply doon sa hinihingi ni FDA. Pagdating po kasi sa food processing, talagang napakahigpit nila. Okay. Yun na lang ang kailangan namin. Yung food processing, meron na tayo. Malapit na siya. Kaya, ang binebenta lang po muna namin yan, parang pre-order lang muna siya. Okay. So, sir, pag susumahin mo, yung buong business na, no, combined doon sa processing at saka yung fingerlings, kumikita yung negosyo, sir? Maganda po ang kita niya. Okay. Sa totoo lang, maganda talaga ang kita. Sa fingerlings pa lang, masasabi kong maganda na yung kita niya. Pag nag-grow out naman kami, nagbebenta din kami sa labas. Tulad nung nakaraan sa Balawan, 400 kilos din yung diniliver namin doon. Sabi ko nga lang kay Jersey, yung anak ko po kasi ang nagmamanage sa Facebook page, sabi ko sa kanya, anak, medyo limitahan mo yung pagbebenta natin ngayon ng grow out. Kasi gagawin natin siyang oversize. Okay. Ang ginagawa po kasi namin dun sa food process namin, talagang mga oversize. Okay. 2 to 3 kilos, 4 kilos, para mas malaman siya. Okay. Mas maganda kasi yung texture ng laman niya pagka nadidevolve na siya. Kaya sabi ko, medyo limitahan natin. Pero, kung talagang marami pong o-order, ang good news lang po, marami tayong mga kaibigan na Pwedeng kuhanan. nagba-backyard din sa kanila. Ngayon, sabi ko sa kanila, pag natuloy na itong ino-offer sa amin na dire-diretsong production ng food processing natin, talagang magiging dire-diretso din ang pagsusupply nila sa amin kung mabibitin po kami sa mismong harvesting namin. Kaya sa fingerlings, sa grow out, tapos dito sa processing. Masasabi ko maganda po talaga kita. Gaano kaganda, sir? Gaano kaganda ang magandang kita? Masasabi kong kaya nang bumuhay ng pamilya. Yan. Pero, Kaya nang bawiin yung nawala sa abroad, sir? pwede na. Pwede Talagang na. pwedeng na. Okay. Pwede Good. na. Basta sabi nga ni misis ko, once in a life, wag natin pagsabay-sabayin yung ilalabas na product. Yes. Para magkaroon ng konting excitement din yung tao. Paisa-isa lang. Sabi ko nga, sabi din nun ng magiging partner namin, siguro every 3 months,
isang product ulit lalabas natin. Wag bibiglain. Yung strategy, unti-unti yung labas. Para at least, Okay. parang nag-aabang sila. Ano ba kasunod nung special hito longganisa nyo? Okay. Ilalabas na natin si ganito. After sa susunod, si Okay. ganito. Yan po. Yeah. Kaya, yun. Sana nga, supportahan nyo po kami at sana lagi kayong bibili ng fingerlings yan. Saka ng food process namin para at least mabawi pa natin yung mga naging login Ano natin. ulit yung YouTube channel and Facebook page? Sir? Yun po, yung Marka Fish Pond YouTube channel natin. Okay. Tapos yung Facebook page po na Marka Fish Pond 2020 kasi 2020 tayo nag-umpisa. May ganon. Kaya 2020 talagang napakalino nun ha. Yan. Ayan. So, sir, word of wisdom to OFW. Sa OFW, napakaganda talaga siya. Yun nga lang, sabi ko nga, huwag kayong uuwi nang hindi kayo nakakaipon. At marami tayong mga kaibigan pong OFW ngayon, mga taga-Amerika, marami po, na laging kumukontak sa atin, nagpapa-assist kung paano yung mga dapat nilang gawin. Kasi, iba pa rin po talaga yung meron tayong business. Okay. Mas masarap maging boss kaysa po sa nangangamuhan. Okay. Kasi, ikaw yung masusunod ko anong oras mo gustong mag-deliver, magganito, kaysa doon sa para ka. Mamamanage mo yung time. Kasi, sa Korea po, 12 hours kami nagtatrabaho. Sabi ko nga, para naman akong robot dito. Kasi, 8 o'clock, papasok, 8 o'clock ng gabi, uuwi. Ilang oras lang ako makikipag-chat. Mamaya tulog na ako kasi kailangan kong gumising na mas maaga Okay. para magluluto. Yun pa, maglalaba ka pa. Lahat. Kaya sabi ko, sa mga OFW po dyan, maging matalino po tayo sa paghawak ng pera. Yeah. Tsaka, pinaka-the best po, mag-ipon talaga. Okay. Para kung pag umuwi kayo dito, kahit small business lang yan, May umpisahan. basta mayroon pong income. May Pag income. wala kang income, kahit 1 milyon pa po yan, madali lang maubos yan. Number one, kailangan yung OFW magkaipon para makauwi at makapag-start ng business. Yes. Ano naman ang kailangan nilang gawin dito sa Pilipinas immediately pagka-uwi? Kung sa akin na, sa experience ko po, tiningnan ko muna yung location ko. Okay. Ano ba yung kulang sa lugar ko? Okay. Nakita na kasi namin dito sa Bayambang, walang maraming fish pond. Kaya doon din kami nag-start. Kasi sa mga napag-aralan din namin sa mga seminar natin, hanapin mo yung kulang doon sa lugar kung kaya mo siyang i-provide. Kasi yun talagang hahanapin nila. Bakit mo isisiksik yung isang bagay na napakarami na tapos ang dami pa pang kompetensya? Sabi ko nga po, bakit pa tayo kukuha ng hito sa ibang bayan, sa ibang lugar kung kaya natin mag-produce sa sarili natin dito? Okay. Kaya yun. Isipin niyo po mabuti, bago kayo pumasok, kailangan meron kayong kaalaman. Kung ano man yung negosyong gusto niyo pasukin, medyo pag-isipan muna natin mabuti, pag-aralan natin. Kasi, sabi ko nga, pagka nag-umpisa kayo, wala po kayong sapat na kaalaman, nag-failed, sayang kaagad yung naging puhunan nyo. Paano kung medyo malaki-laki kaagad? Tsaka yun pa po, wag po muna kayo kaagad-agad, yung gusto nyo, yung malaki kaagad. Wow, totoo. Wag. Nag-aaral ka pa eh. Opo, kasi marami tayong naging client, marami din tayong lumapit sa atin. Naingganya sila, na-hyping sila doon sa YouTube. Pagkatapos nung nag-start, failed. Ayun na. Sayang yung pinagawa, sayang yung pinuhunan. Kasi, napakasakit nung bigla ka na lang expectation mo, hindi pala yun yung reality, parang Yes. ganun. Actually, malayo. Malayo. Super layo talaga. Super layo. Huwag po kayo maniniwala dun sa YouTube na minsan napaka-hyping. Maging matalino tayo. Sabi nga nung isa nating mentor, bago nyo umpisa ng isang bagay, pag-aralan nyo muna mabuti. Kung akma ba siya sa lugar, safety ba yung lugar. Kasi meron tayong mga naging client na matapos sila mag-alaga, nung ha-harvestin na, nagulat na lang sila, wala na isda. Yung mga ganun po ba? Kasi, yan, marami tayong mga dapat pag-aralan. Yung safety, tapos yung mga, siyempre yung environment nyo, yung paligid nyo, kung safety ba talaga siyang pag-alagaan doon. Yan. Wag tayo basta-basta papasok kasi yung risk. Naku, napakalaki na. So kung isa-summarize natin yung sinabi ni Sir Mark, number one, kung mag-start ka, hanapin mo
ano ba, tingnan mo, ano ba yung wala sa lugar. Then, that's a potential Yes. na pwede mong gawin. Pangalawa, wag mag-start ng malaki kasi nag-aaral ka pa. Pag-aralan nyo muna mabuti. Pag-aralan mo muna mabuti kasi later on, habang natututo ka, then saka ka mag-scale up. No? Yes, yes. So, kasi minsan, posible rin na hindi pala niya yun ang para sa kanya. Yun pang isa. Ma-discover niya na, ay, hindi pala bagay ito sa akin. Tama-tama ang yan, laki sir. na ng investment nilalabas niya. 'Di ba? So matutulog lahat ng investment. Yun. At syempre, maganda na meron tayong mga nakakita ng mga information, pero dapat yan, i-match mo yan kung nag-fit in sa'yo, para sa'yo. At yun nga, yung katotohanan dyan, pag nandyan ka na sa farming, totally, marami kasing, nagsabi, kumita ng 1 million in 1 month. Ay, hindi. Diba? Okay. Pwede Pero siguro, hindi, depende. pero depende. hindi kunento na hindi ka pala matutulog ng 1 month. Ayun lang. Di ba? Kailangan talaga nating mag-aral pa bukod sa natutunan natin para ma-apply din natin siya. Yeah. Kailangan pa natin talagang mag-aral pa. Magdagdag pa tayo ng kaalaman. Huwag tayong, sabi ko nga sa mga sineseminar din po namin, huwag kayong mahusto sa sinasabi ko. Kasi yung mga itinuturo ko din po sa kanila, yung base sa mga natutunan namin, At posibleng in our own hindi, experience. Ha? hindi applicable sa situation niya, sa lugar niya, Baka yung tubig niya kasi. sa tubig niya. Yeah. Baka mamaya, ito na nga, meron din kami naging client. Nagpagawa ng napakalaking concrete. Walang tubig. Yun ang sinasabi ko po. Ang lagi ko sinasabi, pag-aralan nyo muna yung lugar, number 1, dapat tubig. Tubig. Kasi pag wala kang tubig, wag mo na po ituloy yung project. Regardless, isda man yan, o crops man yan, Yes. o livestock man yan, tubig ang number one, Number 1. sa farm. Hindi po pwedeng walang tubig, sir. Yes. Kaya sabi ko sa kanila, mas better na magpa-seminar din po sila. Mas maganda na mag-invest sa kaalaman Exactly. bago ka pumasok sa isang negosyo na gusto mo pero wala kang alam. Huwag tayo magdamot sa sarili natin na mag-invest tayo sa kaalaman. Yeah. All right. So inspiring from a OFW mismo Yes. na ngayon ay farmer at doing well sa lahat ng naging karanasan at sunod-sunod na trials. Yes. Ngayon andyan hindi sumusuko. Hindi still sumusuko. Yeah. Nakatayo pa rin yan. Konting-konti na lang, sir. Nandun na sa success. Yes. Konting-konti na lang. Konting-konti na lang. Isang pitik na lang. Or ayaw mo lang sabihin na success. Too much success. Pwede na natin sabihin success naman siya talaga. Success. Oo. Bakit ngayon mo lang daw sila in-invite? Sabi ko nga, si Sir Erwin lang, yung tapos iniisip ko kasi yung TF, noong una, siyempre sir, malaking view. Hindi, actually totoo sir, nung introduce kayo ni Sir Erwin noong una, so sabi ko, bago ako mag-message sa inyo, kinocompute ko kung ilan yung benta ko for the next few months. Sabi ko, kaya mo i-cover? Kasi ang inaisip ko dun, after this, oh my gosh, the market, sabi ko, kinocompute ko talaga, kung 20k sakali ka ako, may benta ako ng ganito in the week. Sabi ko, mababawi ko din. Sabi ko pong gano'n. Tapos nung nakainas ko po kay ma'am, and then tuwang-tuwa ako sir. Sabi niya, okay, this is free. Sabi nga. Wow. Thank you, It's an advocacy. Daddy. Yan lang yung mag-taste ng mga Ay, sir. Ay, may ano pa, may souvenir si sir. Sir, suot mo Dapat pala suot natin ito ngayon, magpa-picture tayo. Ay, sige. Kaya na lang. Kaya lang sabi ko may Pagka-concert kami ang papasyal sa kan mo. Teritoryo mo po. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.